Let's play my favorite game of all time, which is budgeting. This is something that I truly enjoy. I know some of the people, they feel like budgeting is a kind of restriction. Pero para sa akin, isa siyang real-life game na parang real-life problem solving na ang goal mo at the end of the month or at the end of the week is mag-net positive ka or may maitabi kang pera. Okay, without further ado, let me introduce myself. My name is Paulo. Isa ho ako nurse dito sa Amerika. Magli-5 taon na ho tayo dito. At gusto ko lang i-share kung paano ko ba minamanage yung pera ko dito o yung sahod ko bilang isang nurse. So, bago tayo magsimula, caveat lang. Yung sahod ng mga nurses dito nagfa-fluctuate every month kasi we get paid every other Friday or bi-weekly yung tawag. Every 2 weeks, kumbaga. Merong mga month na we get paid 3 times. So, biglang magpa-fluctuate, biglang magdidip din kasi may mga month na 2 beses lang. Tapos may mga month na hindi ka nag-overtime, di ba? So, maraming factor kaya hindi consistent. So, ang ginawa ko, ang approach ko, binis ko yung budget ko sa pinakamababang month ko. So, isa-share ko na rin dito kung ano yung pinakamababang month ko para transparent tayo. Ang hirap eh. Nag-isip ako ng hypothetical number pero sabi ko, since nag-decide na ako na gumawa ng ganitong klaseng video, might as well be transparent. My lowest income within the past year is $5,000. I know, some of you would say, damn, that's all? Marami dyan na mas malaki pang kinikita sa akin. Pero at the same time, siguro meron ding iba dyan na, wow, yun yung kinikita mo. Pero as I said, nagpa-fluctuate po monthly at usually ang usapan ng sahod dito is annually. So hindi mo talaga siya titingnan ng monthly. Pero for the sake of budgeting, you have to come up with a number for your monthly budget. So yun yung number ko, 5,000. Ang guidance ko sa pagbabudget is yung tinatawag nilang 50-30-20. Kumbaga, 50 necessities or tinatawag nila na fixed cost. Tapos, 30% is yung investment mo or goals or savings, emergency fund. Tapos 20% is yung guilt-free money or yung YOLO. Ako tinatawag ko sa na YOLO money mo. Pero sa tingin ko, pagdating kasi sa personal finance, you still need to be honest with yourself. Kasi hindi naman siya one size fits all na kung ano applicable sa akin, applicable din sa'yo. So, papakita ko dito kung paano ko in-adjust yung 50-30-20 na rule na yan. So, the game starts with my income. Yung income ko, bago pa dumating sa akin, nakabawas na yung 10% contribution ko ng 401k. Non-negotiable sa akin yun. Bago ko pa makita yung pera ko, bawas na yun. Sa mga hindi nakakalam, 401k is a tax advantage investment na ino-offer ng mga employer dito sa US. Ito yung tinatawag nila na may free money, yung may match. At the same time, meron akong HSA. Pero in my case, I decided na ang kinuha ko is FSA, which is yung flexible spending account. Kasi may na-anticipate ako na malaking medical bill. Kasi may difference yung HSA at FSA, but that's for another video. Ano yun? 3,000 a year yun. Bali, parang papatak na 120 per paycheck. Tapos, another deduction, bago ko makuha yung 5K, nakabawas na dun yung additional withholding tax ko. Sa mga bago po, or hindi pa alam, yung mga bago sa US, isa to sa kailangan mo i-consider pag plano mo mag-move dito, yung kailangan mo maging aware sa tax. First year ko, ang laki ng refund ko. So nasanay ako, kala ko laging refund lang siya. Tapos yung second year ko, bam, I owe the government, I think, I owed them $3,000. So isipin mo nun, at the end of the year, kung di mo na paghandaan nun, ang sakit nun. Kaya ang ginawa ko, yung tax na binabayad ko is dinagdagan ko na every paycheck. So, tulad ngayon, this year, may refund ako nakuha imbes na magbabayad ako. So yun, let's start. $5,000. Since ang motto natin sa buhay, pay yourself first, diba? Simulan natin yung 30%. 30% is yung investment. But for me, hinati ko to. 15% lang yung pure investment. For me, ang pinakamalaking part ng portfolio ko o ng investment ko is yung aking Roth IRA, which I max out every year since I got here. The government put a limit of $7,500 per year. I think this year, $7,500. Isa rin to sa tinatawag na tax advantage na investment account. Another video para dyan din. Tapos, 10% ko is yung short-term goals. Kung may goal ako bumili ng bahay, dito ko siya hugutin. Pero ako ngayon, ang short-term goal ko lang is makabili ng kotse. Kasi sa mga di nakakaalam, binenta ko po yung kotse ko last year. It was the best decision of my life. Pero meron kasi akong dream car, yun ay ang Civic Type R. Pero kasi at this point, hindi ko ma-justify eh. Kasi nakatira ako sa big city na ang mahal ng parking. Tapos kaya ko namang mabuhay ng walang kotse kasi ang ganda ng public transportation dito. So anyway, yun yung shinare ko lang yung short-term goals ko. Doon na pupunta yung 10% ko. Kasi I wanna buy it cash or at least makapag-down ng malaki para unti na lang yung monthly ko. So that's a total of 25%. Ngayon, yung 5% is yung pinapadala ko sa Pinas.
Or siguro eventually, kung medyo lumaki na kita ko, ito na yung pwede ako mag-charity, ganyan-ganyan. May sarili ang bangko na hindi ko ginagalaw. Ginagalaw ko lang kapag may kailangan sa Pinas, biglaan, na to be honest, this year, sabi ko, ayoko na, hindi na ako papadala sa Pinas kasi, alam mo yun, gusto ko maging selfish. I wanna be selfish this year kasi nga, gusto ko mabili yung dream car ko. Pero at the same time, meron kasing certain happiness kapag ka nakakatulong ka sa ibang tao or alam mo, nakakapagpasaya ka through being generous. So, ang sabi ko, para hindi ko maramdaman na nine-neglect ko yung sarili ko, mag-budget ako ng maayos, sisiguraduhin kung okay ako, tapos babudgetan ko na lang din yung pagbibigay para, alam mo yun, hindi siya unexpected. Tapos kapag may nanghingi, tapos walang natira, wala talaga. That's 30%. Now, the 20%, which is yung YOLO money. Ayan, bahala ka na kung ano yung, eto, sariling bank account din to. Ito ko kinukuha yung mga, minsan eating out or pag may gusto akong damit, minsan travel din, ganyan. Tapos, 50% yung fixed cost. 20% YOLO money, 30% investment. Hindi na natin kukumpitin isa-isa yan. Ang total niyan, 2,500, diba? Total of 50%. Ngayon, yung challenging dito, yung 50% na fixed cost. Kasi, dito mo na i-define ano ba yung lifestyle na gusto mo eh. Dito mo na masasabi if you're actually living above your means or below your means. Okay, so ito yung akin. 2,500 yung nakalaan sa akin. So sasabihin nyo siguro na, wow, laki. Magkano sa peso yan? Pero let me show you na ang average apartment cost dito sa Seattle is $2,000. So, kung susunurin ko yun, edi 500 na lang. Hindi pa ako kumakain nun, di ba? Yung apartment ko ngayon, ang cost lang niya is 1,600 kasama na utilities, wifi, tubig, lahat-lahat. Hindi ko na-specify paano ko nagawa yun. Pero maraming sacrifices yan kasi wala kaming gym, wala kaming, alam mo yun, wala yung mga amenities na typical na makikita mo sa mga luxury apartments or mga typical apartments. Pero ako, willing ako na i-sacrifice yun kasi hindi ko naman talaga kailangan. Lumalabas din naman ako para mag-gym. Pero eventually, actually plano ko later this year, mag-move out ako. Gusto ko tumira sa high-rise apartment. Pero tinitingnan ko pa yung finances ko kung kakayanin ko ba. Anyway, so 1,600. Tapos, 900 na lang. Tinignan ko yung bank account ko or yung statement account ko from the last month. Meron akong app na ginagamit which is ito, yung Copilot. Natatrack niya yung spending mo per category. So, sa food, ang nagastos ko last month, $600. Sabi, gastos ko nga, no? Although may travel din kasi ako nun eh. Doon ko rin kinuha yung iba. Anyway, pero kasi pagdating sa pagkain, ayoko talaga sana na nagtitipid. Pero I think medyo nag-splurge out ako last month. Tapos wala pa dun yung grocery, yung mga typical na sabon, shampoo, toothpaste, toothbrush, ganyan-ganyan. So dadagdagan ko siya ng $100. So $700 yung budget ko para sa grocery. Lahat-lahat na yun. So that would leave us with $200. At nabanggit ko nga na wala akong kotse, na binenta ko yung kotse ko last year. Kailangan ko rin maglaan syempre sa transportation, pag bibisita sa pamilya, kapag may biglang inuman or date, ganyan-ganyan. Tapos nagla-lime scooter ako lately na kapag tinatamad ako maglakad, which also costs money. So naglaan ako ng $200. Pero yung $200 na yun, tulad nung last month, hindi ko lahat nagamit yung $200. Pero naka-budget yung $200 para doon. Talagang saktong-sakto lang din, di ba? Pero isipin mo, kung may utang pa ako, which I'm proud of, wala ho tayong utang. Utang na loob, madami. Kung may utang tayo, saan mo huhugutin yun? Di ba? Sa YOLO money mo? Pwede. Pero dito mo na mararamdaman yung yung parang tinitipid mo yung sarili mo eh. Tapos paano kung may monthly pa ako sa kotse? Kasi dito, isa sa na-realize ko, miski paid off yung kotse mo, ang gastos pa rin magmay-ari ng kotse dito. Especially dito sa Seattle. Grabe. Insurance pa lang, $200 a month na. Parking pa, $200 a month din. Wala pa yung gas, wala pa yung maintenance, wala pa yung registration. So yun yung budget ko for the next month. At sana may natutunan ka dito sa mabilis na video lang na to. And thank you so much sa panonood. Peace.